Na-experience mo na bang huminto sandali sa dilim? Tapos mapansin mo ang mga maliliit na ilaw na kumikislat sa hangin. Sa gabi, habang tahimik ang paligid at tanging huni ng mga kuliglig ang mariinig, bigla na lang may mumunting ilaw na parang sumasayaw sa dilim. Sabi ng matatanda, hindi raw basta insekto ang mga alitapta. Ang liwanag daw na dala nila ay hindi ordinaryong ilaw. Ito raw ay apoy ng isang pusong hindi naglaho, kahit matapos ang kamatayan. Ngunit saan nga ba talaga nanggaling ang mga alitapta? Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na magbibigay inspirasyon sa iyo araw-araw. Sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng mga palayan at takahuyan, nakatira ang isang binatang nagngangalang Luntian. Tahimik at masipag siya, araw-araw ay nagtatrabaho sa bukid. Ngunit sa kabila ng kanyang pagod, lagi siyang nakangiti. Ang dahilan, si Liway, isang dalagang kilala sa baryo, hindi lang dahil sa kanyang ganda, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Tuwing gabi, nakikita si Liway sa tabing ilog, gumagawa ng mga lamparang gawa sa kabibe, maliliit, magagaan, at kumikislap kapag nilagyan ng ilaw. Madalas niyang sabihin kay Luntian, kahit gaano kadilim, may liwanag pa rin sa puso ng taong marunong magmahal. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo silang napalapit sa isa't isa. Naging inspirasyon nila ang bawat isa. Si Liway ang nagbibigay ng pag-asa kay Luntian, at si Luntian naman ang nagbibigay ng lakas kay Liway. Ang kanilang pagmamahalan ay parang liwanag ng lampara. Simple, tahimik, pero totoo. Ngunit dumating ang panahon na nagbago ang lahat. Isang araw, nagkasakit si Liway. Unay simpleng ubo lang, hanggang sa lumala ito araw-araw. Ipinagamot siya ni Luntian sa manggagamot ng baryo. Nagdasal gabi-gabi, at halos hindi na kumain para lang makabili ng gamot. Ngunit tila itinadhana ng langit ang malungkot na wakas. Hindi na gumaling si Liway. Sa kanyang huling gabi, mahina ngunit malinaw ang kanyang boses. Hinawakan niya ang kamay ni Luntian at bumulong. Kapag nawala ako, huwag kang matakot sa dilim. Gamitin mo ang liwanag mo para magbigay ng pag-asa sa iba. At sa huling ngiti ni Liway, nawala na ang kanyang hininga. Lumipas ang mga araw, bumigat ang mundo ni Luntian. Hindi na siya lumalabas ng bahay. Ang mga lamparang ginawa ni Liway ay nanatiling nakasabit sa dingding. Tahimik, walang sindi, parang nawalan ng dahilan ang liwanag. Ngunit isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong kawayan malapit sa ilog, napansin niya ang kakaibang liwanag. Unay isa lang, isang maliit na ilaw na parang apoy. Lumilipad dito sa paligid niya, sumasayaw sa hangin, at tila ba tinatawag siya. Hindi nagtagal, sinundan pa ito ng iba, 10, 20, daan-daang ilaw na sabay-sabay kumikisla. Sa bawat pagliwanag nila, naramdaman niya ang presensya ni Liway. Payapa, mainit at puno ng pagmamahal. Napaluha si Luntian. Tinignan niya ang langit at bulong niya. Liway, ikaw ba yan? Sa hangin, may malamig na dampi na parang yakap, at sa kanyang puso, muling sumindi ang pag-asa. Mula noon, gabi-gabi ay makikita ang mga alitaptap sa baryo. Kumikislat sa mga sanga ng puno, sa ibabaw ng palayan, at sa tabing ilog kung saan sila unang nagtagpo. Sabi ng mga matatanda, si Liway raw ang unang alitaptap, at bawat ilaw na makikita mo sa gabi ay mga pusong gaya niya, nagmamahal kahit sa kabilang buhay. Hanggang ngayon, tuwing makikita ni Luntian ang mga alitaptap, napapangiti siya. Hindi man niya nakikita si Liway ng harapan, alam niyang naroon pa rin ito. Nagbibigay liwanag sa kanya at sa lahat ng natatakot sa dilim. Ang tunay na pag-ibig ay parang ilaw ng alitaptap. Maliit man, hindi kailanman namamatay. Kaya kapag nakakita ka ng alitaptap sa gabi, huwag mo itong itaboy. Baka isa ito sa mga pusong nagbibigay liwanag sa dilim ng ating mundo.